Tunay pong mabuti ang ating Panginoon. Hallelujah. Every morning, tayo'y gumigising na may lakas, punong-puno ng biyaya ng Panginoon. Alam niyo po, God has the power to take away this life. Amen? Pero yung pagkakataong nandyan ka, grabe, gawin natin kung ano yung nais ng Diyos sa atin. God promised us a life which is abundant. Amen? A full life and abundant life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya nga po sa umagang ito, patuloy nating titingnan yung ating theme about arise and build. Build a victorious life, matagumpay na buhay. Sino po yung gusto mo palaging matagumpay ang buhay mo? Amen. Yung buhay mo palaging nandoon ang banal na Espiritu Santo at nagpaparanas ng tagumpay sa ating buhay. Sapagkat sa buhay pong ito ay punong-puno ng mga pagsubok. Tama ba? Pagsubok, mga problema, hindi naman po tayo mawawalan ng problema. Kaya nga pag may nag-share sa inyo na, pag tinanggap mo si Jesus sa puso mo, mawawalan ka ng problema. Mali po yun. Amen? Ang problema hindi po naaalis. Tama ba? Pero, sa kabila ng problema, kasama mo si Jesus sa buhay mo. Amen? Di kagaya ng dati, no? We are just boxing against parang, sige lang, laban ka lang ng laban. Tama ba? Mali ba? Hindi mo alam. Pero pagkasama mo ang Diyos, nananatili siya sa buhay mo, bibigyan ka ng patnubay ng Holy Spirit at patuloy na magiging tagumpay at masaya. Okay? Napakalaga po ng buhay natin ay talagang masaya sa kabila ng mga pagsubok. Di ba? Okay? Parang it's unusual na may pagsubok ang buhay pero masaya ka. Is that unusual? Okay? Naturally, may problema ka na nga. Magsasaya ka pa ba? Okay? Pero pag nasa iyo si Lord, alam mo, He is in control. Amen? Merong magandang ginagawa si Lord. Meron lang siyang inaayos at inahanda sa buhay natin. Kaya tayo dumadaan ng pagsubok. At pag may pagsubok, merong pagkatuto. Di ba? Bakit tayo nagsusulit o may pagsubok sa pag-aaral? Kasi para tignan ng teacher, natututo na tong aking mga disipulos. So si Lord, binibigyan niya tayo ng maraming mga pagkaalam, pagkatuto sa buhay. So we need to know how to live a victorious life, victorious Christian living. Mabuhay na matagumpay. Namumuhay ba tayo na matagumpay? Okay? Namumuhay ka ba ng matagumpay? Ano ang larawan ng isang Kristiyanong namumuhay sa tagumpay? Okay? Pwede ba yun? Pwede bang mamuhay ka ng matagumpay? Paano ito mararanasan? Paano ito maisasabuhay? Okay, pwede bang gawin yon? Palagi ka na lang matagumpay? Lahat ba ay maaring mamuhay na matagumpay bilang Kristiyano sa mundong makasalanan? Okay? Tandaan po natin, yung tagumpay natin hindi sa perfect lahat yung nangyayari. Ang tagumpay, ibig sabihin, kung ano yung mga pagsubok na minsan nagkamali ka, nagkasala ka, pero natuto ka at nagbabalik loob ka sa Panginoon sa lahat ng panahon ay, alam mo na kasi pag, okay, mali pala to, hindi. Okay, so hindi ko na to gagawin. That's tagumpay. Amen? That's learning and that is victory kasi nagla-learn ka na natututo ka. How to experience the victorious Christian living. Gusto mo ba nating malaman kung paano talagang magiging matagumpay ang ating buhay? Alam niyo po, ako personally, I've learned how to live a pretentious life somehow. Nung kami po ay bata pa kaming na born again, kaya nga nag-iisip-isip ako no?
No kaya bata ako, na born again na ba talaga kaya ako? Sapagkat ang pagiging born again po, yung nagkaroon ka ng malalim na conviction na ang buhay mo ay wala sa kamay ng Diyos, di ba? At nagre-resulta po ito ng pagbabago. Okay? So ibig sabihin, pag yung buhay mo, no, merong nagbago sa pananaw mo about sin, no? Ibig sabihin, nasakop na ng Diyos ang iyong buhay. Hindi tayo lumapit o tinanggap natin ng Panginoon dahil may gusto lang tayo. Minsan ito'y po'y paraan para lubusan tayo maging seryoso sa paglapit. Sa una, dahil may gusto ka lang, no? Meron pong delegate noon sa encounter from other church, no? Kamag-anak nila pa yata, supan sila, no? Si Ate Divine, no? At sumama siya sa encounter kasi dahil yung asawa niya merong ginagawang hindi maganda para sabi na may panalangin niya yung asawa niya na hindi na gumawa ng hindi maganda. So kung titignan mo, no, mali ang motive po niya. Yung kanyang paglapit ay para sa asawa niya, para makonsensya yung kanyang asawa na. Subalit, sa kanyang pagpunta po doon, nagbukas ang Panginoon sa kanya ng tamang puso at motibo hanggang talagang naranasan niya ang Diyos sa kanyang buhay. Okay? So, paano mararanasan ang matagumpay na buhay Kristiyano? Okay? Number 1, ito ay nagsisimula sa pagkakaroon ng malalim na hangaring makilala si Jesus. It begins with a deep desire to know the Lord Jesus. Nagkaroon na po ba tayo ng ganoon kalalim na nagdala sa atin na talagang babasahin mo yung salita ng Diyos? Totoo kaya yung sinasabi ng mga pastor na ito? Ano kayang nangyari kay David? Okay, ano kayang nangyari doon kay Nicodemo? Yung sinasaliksik mo talaga yung salita ng Diyos, binabasa mo, hindi ka mahinto, talagang basa ka lang ng basa kasi talagang natutuwa yung puso mo na mas makilala si Jesus. Yung gustong-gusto mong nakikinig ng salita ng Diyos. At pag sa iyong pakikinig, gusto mong maranasan kung ano yung sinasabi nila. Kung ano yung tinetestify, gusto ko yun. Nagkakaroon ka ng thirsts and hunger for God. Gusto ko siyang maranasan. Gusto ko pang makita kung sino siya sa buhay ko. Ito po'y pagsisimula ng pagkakaroon ng deep desire for God. Sabihin natin, deep desire. Deep desire for God. Yung nais mo lang na maranasan pa si Jesus sa buhay mo. Yung hindi habang nakikinig ka, alam ko na yan. Balo ko na yan. So, parang religious na lang po tayo noon. Alam niyo po, ito po ay itinuturo, ipinapangaral natin para mag-guide po ang bawat isa sa ating paglapit sa Panginoon. Marami pala nasa loob ng church dahil siyempre, pag Sunday, mag-church. Kaya dapat nasa church ako. So that is being religious. Alam niyo po, ulit-ulit na lang po, no, na nababanggit ko po ito. Sapagkat it's important. If we see ourselves just a religious individual, kasi nandun sila, nandun din ako. Okay? Anong palagi nating sinasabi? Obligasyon, di ba? Obligasyon. Ibigay natin yung obligasyon natin sa Diyos. Nung maliit po ako, palagi ko po yung naririnig sa mga matatanda. Okay? Na sasabihin nila, eko mo, sabi ng lola ko, eko moros. Ay, sino pong Tagalog dito na nakakaintindi ng Kapampangan? Naintindihan po natin lahat Kapampangan. Brother, hindi mo. Magkwentuhan na lang tayo sa baba, no? Yung naning moros kayong Tagalog. Moro-moro.
Kasi yung si lola ko po noon, yung daw mga Moros, yung mga Muslim ba yon, yung mga Moros, Ausandang Moros, na Ela Kanumanyik Lord. Di ko lang alam, bata pa ako noon. Hana, Moros la rin, yan Lamanyik Lord. So, sasabihin niya, wag kayong mga Moros, magsimba kayo. Bigay niyo yung katungkulan niyo, no? 1 oras lang yon, bigay niyo yung katungkulan niyo. So parang ano yung isip natin, di pupunta sa church para naman tayo hindi Moros. Yung gano'n, no? Tayo yung mga Kristiyano, tayo naniniwala sa Diyos. So, sisimba tayo. Kaya lang, pag-uwi natin, wala lang, parang ganun lang. So, walang kakaibang karanasan at walang kakaibang nangyayari sa buhay. So, yung buhay na matagumpay ay nagsisimula doon sa malalim na pagnanasang maranasan at makilala ang Diyos. Yung habang merong nagtitestify, sinasabi ng puso mo, gusto ko yon. Gusto ko yung kapangyarihan ng Lord dumaloy sa puso ko. Gusto ko yung nararanasan ko, yung aking panalangin sa Diyos na malapit ang Diyos sa akin. Yung parang nagkukwentuhan lang kami ng Diyos. Gusto ko yun. Diba? So, tignan po natin ngayon yung buhay ni Zacchaeus. Okay? Meron siyang malalim na hangaring makilala si Jesus. Okay? Dito po sa Lucas chapter 19 verses 1 to 10. Luke chapter 19 verses 1 to 10. Basahin po natin alternately. Ayan. Pumasok si Jesus sa Jericho dahil doon siya dadaan papuntang Jerusalem. Kayo po. Gusto niyang makita kung sino talaga si Jesus. Pero dahil pandak siya at marami ang tao doon, ay hindi niya ito magawa. Dadaan doon. Pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabing, Zacchaeus, bumaba ka agad dahil kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. Nang makita ng mga tao na roon siya tumuloy, sa bahay ni Zacchaeus, nagbulong-bulungan sila. Tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao. 8. Sinabi sa kanya ni Jesus, dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham. Tayo pong lahat, sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami iyong natagpuan. Kami kasama, Panginoon, sa iyong mga tupa. At ibinilang mo kami, Panginoon, bilang iyong mga anak. Pinatawad nilinis sa aming mga pagkakasala. At sa oras pong ito, lubusan po naming maunawaan, Panginoon, ang kaparaanan mo upang maging matagumpay ang aming buhay araw-araw. Banal na Espiritu Santo ng Diyos, let your will be done in our midst today. In your holy name, Jesus, we pray. Everyone will say, Amen. Amen. So nakita po natin kung sino si Zacchaeus. Si Zacchaeus ay isang chief tax collector. Ayan. He is a chief tax collector. Sa kanyang katayuan ng buhay, parang okay naman siya. Kasi chief tax collector, maniningil ng buwis. Noong bagong graduate po ako, sabi ni Tatang, ipapasok kita sa BIR, merong bakante. Ayoko.
Ganun pa ako noon dati. Ako bisa. Ayoko. Pero ang sabi ng mga kaklase ko, ba't ka bisa? Sa BIR, marami daw pera doon kasi naniningil sila ng buwis. So Sakeo, maniningil ng buwis. Subalit hindi siya masaya. Kahit na parang mayaman siya. Gusto niyang makita si Jesus, pero dahil meron siyang limitasyon, okay? Dahil maliit siya, hindi niya kayang makipagsabayan sa mga matatangkad. Hindi niya makita. Ngunit, nang ibabaw sa kanya yung malalim na hangaring makita si Jesus, no? Yung parang, daming tao Di ko, ako pa rin nakakakit. Hindi, uwi na lang ako. Pero gusto niya talaga. Kasi naririnig niya si Jesus. Si Jesus nangangaral, nagtuturo, nagpapagaling. No? Gusto niya, pero maliit lang siya. Hindi ko kayang sumingit. Doon sa Luke chapter 4, kaya sabi niya, patakbo siyang nagpauna at umakyat. Nakaisip siya ng strategy. Halimbawa, nandito yung mga tao. Daming tao na napapaligiran si Jesus. So, papunta doon si Jesus. Tumakbo siya. Nakita niya yung puno ng sikamoro. Alam niyo po ba, ang sabi nila, yung sycamore tree daw po, matinik daw po yon. Parang yung mga, kamatsili. Yung kamatsili, atin lang tusok-tusok. Tama ba yon? Bonggabilya. Masakit siya ito, mother. Pero merong yan, yung medyo maano ka, pero dahil gusto niya, umakyat siya. So, nandun pa, sabi niya, dadaan doon. Tumakbo siya. Umakyat siya doon sa puno. Para, di ba, pag dumaan si Jesus, makikita niya si Jesus. Wais. So, talagang tumakbo siya, nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikamoro upang makita si Jesus na dadaan doon. Ayaw niyang mapalampas yung kanyang pagkakataon, kaya siya ay tumakbo, umakyat ng puno ng sikamoro. Okay? Maaring iniisip niya, naku, baka hindi ko na makuha na makita pa uli si Jesus. So, I'll grab the opportunity na makita ko si Jesus. At least makita ko lang siya. Hi, Jesus! Di ba? At least nandun ako, makikita ko siya. Ano yung itsura ni Jesus? Talagang ganun yung pagnanasa niyang makita si Jesus. Alam niyo po, yung hangaring makilala at maranasan ng personal ang Panginoong Yesus ay dapat higit sa iyong pagnanasa ng mga bagay na alam mong magpapalayo sa Kanya. Hihigitan yung pagnanasa nating makilala ang Diyos against the things na magpapalayo sa atin sa Diyos. Ibig sabihin, pag pinalampas niya yung pagkakataon na yon, parang imposible niya nang makilala o makita si Jesus. Kaya nga yung desire natin na maranasan pa ang Diyos sa buhay natin, mas unahin natin ang paglapit sa Diyos higit sa mga bagay na magpapalayo sa atin, sa presensya ng Panginoon. Amen? May mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos. Okay? Yung nawawalan ka ng gana. Okay? Uunahin mo yung diversyon, yung bisyo, unahin mo yung ibang bagay. Makapamiesta tapa mo ba tayo mag-church? Palagi namang may church. Once a year lang ang piyesta. Excuse me, makikiraan. Di ba, minsan meron tayong ganyang kaisipan. Tama ba? Pero kung malalim, yung desire mo na maranasan si Lord, hindi mo pahihigit yun. After na lang nating sumimba, doon tayo makikain.
Parang nagbibiro po ako, pero sa totoo lang, pag ang Diyos talagang ino-occupy niya yung ating puso't kaisipan, parang we can't help but pursue God with our lives. Yung palagi siya ang laman ng ating isip at puso. I don't mean, again, hindi ko po sinasabing legalistic tayo o religious, no? Kasi nimba mapapana ka. Hindi po ganun. It is a matter of the heart. Diba? Ito yung laman ng puso natin. Okay? Meron namang mga situation na hindi ka nakasamba o naka-attend because of some reason, di ba? Merong ibang kadahilanan. Yun po that's not being parang hindi ko ma-explain. Hindi po yun pagiging pasaway ka sa Diyos. Di ba? Kung hindi, you're not just being religious and legalistic. Kasi pwede mong katagpuin ang Diyos kahit hindi sa loob ng church. Kahit sa iyong tahanan, kahit sa ang lugar, pwede kang lumapit sa Diyos. Pwede mong unahin ang Diyos. Subalit, yun pong pagtitipon at pagpupulong, na babasa po natin yan sa Hebrews chapter 11, yan po'y pagpapalakasan ng pagkakapatiran. Amen? Yung fellowship, pagpapalakasan. So napakahalaga na yung mga bagay na alam natin magpapalamig sa atin, yung magpapaluyo sa atin sa Diyos, ay alam nating isang tabi. Kung hindi, uunahin talaga natin na makilala ang Diyos ng personal. Kasi mararamdaman mo yan. Mararamdaman mo yan sa puso mo, sa isip mo. Gusto ko yon. Gusto kong umaten lahat. Diba? Have you experienced that? Yung grabe yung longing ng puso mo, yung Sunday ngayon, pagkatapos ng service, sana Sunday ulit. Sana Sunday po. Pero alam niyo po, nung bago pa lang po kami sa pag-a-attend ng Christian gathering, Saturday naman po yon, Saturday doon sa lugar namin. Parang care group, At a-attend kami doon sa Villa Dolores, sinasakay nila kami ni Pastora Melba. Okay? At excited ako sa susunod na Sunday schooler pa lang. Pero ngayon, alam niyo po, meron tayong Monday, Lunes, Martes, Miyerkules, Webes, pwedeng Biyernes, Sabado. Alam niyo po, araw-araw meron tayong morning watch. Kaya nga sabi ko, we're blessed CIY family because every day the Word of God is served every day sa morning watch. No? Minsan nag-check po ako ng mga profile ng mga kapatiran, Sabi ko, mo na mag-morning watch. Excuse me po, Kasi pag desire mo yun, sige, share para makita ng iba, ma-experience din ng iba. Diba? So, Lunes, magpipray ka, Martes, magpipray ka, Miyerkules, magpray ka, Webes, magpray ka. Bagya. Dami pa, baka lumampas ka na sa langit. Kapatid, kung lumampas ka sa langit, pag bumagsak ka, at least nasa langit ka pa rin. Joke lang po yun. Wala pong lumalampas kung hindi mas mabilis yung ating paglago. Diba? Unlike the baby, physical baby, kahit painumin mo maghapon ng gatas yan, hindi siya lalaking ganon kaagad. Pero spiritually, talagang nag-indulge ka sa Word of God, prayer, makinig ka ng salita, grabe yung spiritual growth mo. Talagang magbo-boost yung spiritual growth mo ayon doon sa iyong desire, pagnanasa. Kaya kung ayaw mo yung buhay mo bilang mananampalataya na every Sunday, okay na yun, okay na to. Diba?
Pero meron pang iba. Nararamdaman mo sa puso, meron pang ibang gustong gawin ang Diyos sa akin. Sumunod lang po tayo doon sa malas. Si Sakeo, mayaman siya eh. Pwede siyang magpapiging para invite si Jesus, pero itong pagkakataon na to, hindi niya mapapalampas. Kahit masaktan na siya, umakyat siya doon sa puno. Okay? So anong nangyari? Sa buhay ni Sakeo ay ating makikita ang nangyari kapag ang isang tao ay may totoong karanasan kay Kristo. Number 1. So nung si Sakeo ay umakyat sa puno, meron pong kanta yan eh. Siyempre, kanta na naman ako. Sakeong malating tao, minukyat siya king sikamoro. Sinabi ng Kristo, Sakeo! Kuldas ka! Sunday school po yun, ano? So, nakita ni Jesus. Hindi lang niya basta nakita si Jesus, pero alam ni Jesus nandun siya. Kilala ba siya ni Jesus? Alam siya ni Jesus, sabi niya, Sakeo, bumaba ka dyan. Munta ko king bale mo. Maybe if Zacchaeus will not act, hindi siya kikilos doon sa gusto ng puso niya, hindi madedetermine ni Jesus na buong puso ang paglapit niya sa Kanya. Alam niyo po, yung paglapit natin sa Diyos, nakikita ng Diyos yung puso natin. Yung merong malalim na kauhawan at pagnanasa, nakikita ni Jesus yan. At pinapatid ng presensya ng kapangyarihan ni Kristo yung ating kauhawan sa Kanya. Nagpaparana siya. Pero kung yung ang puso natin, okay lang ako, kayo na lang, hanggang doon lang. Nakita po natin, sa lahat ng mga tao doon, nagsisiksikan na. Aba, kung sino yung malapit sa akin, na nakikipagsiksikan, yun yung iisipin kong, ito, gusto talaga akong makita nito. Sa dami ng mga taong nandoon, yung bigay pansin kay Jesus si Sakeo, nandun siya, bumaba ka riyan. At sa araw na ito'y pupunta ako sa iyong bahay. Tutuloy ako. Napupuno, number 1, no? Upang maranasan natin yung tagumpay. Kagaya ni Sakeo, yung puso niya'y napupuno at nag-uumapaw sa Kanya sa pag-ibig at biyaya ni Kristo. Narinig pa lang niya, pero yung puso niya, na-captivate niya, mahal niya si Kristo. Kasi gustong-gusto niyang makita. Gustong-gusto niyang makita si Kristo. Yung taong hindi mo mahal, gusto mo bang makita? Sino ito? Ay, matudtod tana mo. Ne? Pero itang, tatangya ka no? Kami patudtod, di ka makatulog. Wala pa man, bihis ka na, ready ka na, let's go! Kasi excited ka na puno ng pag-ibig ang kanyang puso. At ang biyaya ni Kristo. Panginoon, ang sabi niya, nung si Kristo ay nandoon na sa kanyang bahay, ang sabi niya, Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At kung may nadaya akong sino man, babayaran ko ng 4 na beses ang kinuha ko sa kanya. Okay? Ganon yung heart niya. Parang mahalaga si Kristo, higit sa kanyang kayamanan. Pamiya ko nga din ni Lord. At alam nyo naman, yung mga tax collector, nung mga kapanahonang ito, masama ang pagtingin sa kanila ng tao, makasalanan. Okay? Dahil nga, they get more than. Kinukuha nila yung higit doon sa dapat nilang singilin sa mga tao. Doble, triple.
Parang it sounds familiar. Your face sounds. Parang yung mga nangyayari po ngayon, doble-doble, ne? Mag-tax ta na, ne? Mag-IT ta na. Mag-VAT ta mo. Mag-Jollibee ta mo, timpan tax. Mag-gas ta mo, timpan tax. Ay, baka naman, wala naman po akong ibig sabihin. So, ganun ang tingin sa kanila sapagkat nandoon sila sa sistemang hindi tama at matuwid. Diba? Kaya nga, ito yung kanyang sinabi. Panginoon, ang sabi niya, ipapamigay ko sa lahat ng doon sa mga mahihirap, yung aking mga kayamanan at yung aking mga nadaya, 4 na beses. Grabe, ganun karami yung pera ni Zacchaeus. 4 na beses kong ibabalik sa kanila. Ganun katindi yung pagbabago ng puso ni Zacchaeus nung makita niya si Kristo. Pangalawa, nakaranas siya ng totoong pagsisisi. Kasi nga, na-acknowledge niya na siya'y mandaraya. Kinilala niya na siya isang taong mandaraya. Ang sabi po niya, at kung may nadaya akong sino man, babayaran ko ng 4 na beses ang kinuha ko sa kanya. So pag ang puso natin, meron tayong malalim na desire for Jesus, for God, matinding pagmamahal ang mararanasan natin sa puso natin. It's not the ordinary. Dati sinimba ka o di, patawaran mo ka. Amen, amen. Okay, uwi na. Pero ngayon, habang naririnig mo yung Word of God, yung puso mo talagang nabubusog sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Diba? Parang nakikita mo, ito, gagawin ko to, yung na-challenge ka na, gusto ko to, gagawin ko to, susundin ko ito sa buhay ko. Yung hindi ka lang mananatili doon sa nakikinig. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, sa James, I think, pakicheck na lang, sino man daw pong nakikinig ng salita ng Diyos, subalit hindi naman nagsasagawa nito, ay nagkakasala. Ibig sabihin, may kiramdam ka, alam mo na kang tama, tapos hindi mo ginawa. Kaya nga ang sinasabi ng iba, yung ayaw namang tumalikod sa kasalanan o sa lumang buhay, sabi nila, ayoko nga magbasa ng Bible, ayoko nga makinig. Kasi pag nakinig ako o nagbasa ako, lalo lang akong magkakasala. Kasi malalaman ko ang katotohanan. Para namang pag hindi ka nagbasay, hindi ka nagkakasala. Intindihan po natin? It's the same. Pareho lang. Yung hindi mo naririnig at ginagawa mo, nagkakasala ka pa rin. Yung narinig mo at hindi mo ginagawa, pareho kang nagkakasala. Pero dahil narinig mo ang sinasabi ng salita ng Diyos, dumarating sa iyo yung pagkalungkot sa kasalanan at nagkakaroon ka ngayon ng desire na, Lord, tanggalin mo na ito sa akin. Patawarin mo ako, Panginoon. Namumulat ka ngayon. Doon tayo na itutuwid, doon tayo na itatama, at doon tayo nababago ng salita ng Panginoon. Di ba masaya? Salamat po sa mga masaya. Di ba? Masaya na. Dati hindi ko lang yan pinapansin. Dati wala lang. Ngayon pala nakikita ko. Kaya nga si Zacchaeus, ginagawa naman niya yan dati. Ang yaman-yaman na nga niya. Pero hindi siya talagang masaya. Kahit sobrang yaman niya na. Gusto niyang makilala si Kristo at maranasan. Number 3, lumaya na siya sa kasakiman at pandaraya. Alam niyo po, yung mundo ngayon, ginagawa tayong sakim. Lahat tayo.
sa mga pag-i-introduce ng iba't ibang uri ng business, sa pag-i-introduce ng iba't ibang uri ng produkto. Di ba? Eh, syempre, business, maintindihan natin yon. Okay? Tama po yung tayo'y gumawa. Tama po yan. Kasi yung inspirasyon, yung lakas galing sa Panginoon. Subalit kung higit, pati yung oras para ilaan natin na maranasan si Lord, ayaw pa nating ibigay. Na-experience natin yan, ano? Yung sinasabi natin, kahit hindi ako mag-church, naiintindihan naman ni Lord. Kahit hindi ako mag-pray, naiintindihan ako ni Lord. Kahit ang dami kong ginagawa, hindi ko mabasa yung salita ng Diyos. Ang dami kong ginagawa. Nag-member ako dito, nag-member ako dyan. Kaya kung matalo tayo o mascam tayo, minsan kasi gusto pa natin, sige pa. Pag may kang 10,000, hindi panakitan mo. Pero, pag may kang 1 million, kita ko, sige pa. Excuse me po, wala po akong, excuse. Kasi ganyan, minsan tayo, na-deceive tayo, ng mas marami pa. Parang naiinip tayo sa konti-konti. Pero pag ako, dati sabi ko nga, yung funds ng school natin, ano pa natin para makaipon tayo ng maraming income ng eskwela para sabi ko, prepare ko yung kung sinong magre-retire. It sounds good idea. Di ba? Ang ano ko po, para sa yung for the future of the teacher. Kaya ako yan, i-invest. Pero napakabuti ng Diyos, hindi ko yan nagawa sapagkat konti lang ang funds ng school. Buti na lang, grabe. Doon ko na-realize, kung pala, akala ko, for the teachers, talo pala, doble-doble. Naintindihan niyo po ba yung ibig kong sabihin? Naintindihan niyo pa yung ibig kong sabihin? Ba't napunta ako sa investment? But anyway, minsan pala, yung ninanasa nating mas malaki, manggagaling din pala sa iba na maaagrabyado naman. Alam niyo po, si Sakeo, naramdaman niya yon. Naramdaman niya sa kanyang puso, hindi matuwid ang kanyang buhay. Kaya nga nagbago yung kanyang pag-iisip. Ayaw niyang maging mapag-abuso o mapag-take advantage. Lumaya siya sa kasakiman. Lumaya siya sa pandaraya. He is now up to whatever God wants in his life, kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay niya. Hindi kung ano yung gusto niyang ma-achieve sa buhay. Okay? So, una, nakita natin yung puno siya ng pagmamahal. Pangalawa, yung totoong pagsisi, tutuyang magsisi. Yung no holds barred. Sige, Lord, ito. No? Nandaya ako. Ibabalik ko lahat. He is all out sa Diyos. At siya ay nakaranas ng, alam niyo po, pag talagang yung isang bagay, inamin mo, hinarap mo, lalaya ka talaga. Pero kung tinatakpan-takpan natin, kagaya ni David, di ba? Kung tinatabi natin yung ating sarili, hindi tayo tunay na makakaranas ng pagpapalaya. Subalit, siya'y lumaya at sa kasakiman at pandaraya. Sabi doon sa verse 8, at kung may nadaya. So nakita natin, doon tayo nakafocus kasi doon yung kanyang realization. Ibabalik ko. Imagine, 4 na beses. Sana nangutang sa akin si Sakeo. Ibabalik niya ng 4 na beses. Diba? Ganon yung puso niyang nagsisisi. Lubos-lubos. Lubos-lubos yung pagbawi. Ano bang pagbawing ginawa na natin para sa Diyos?
Ano bang pagbawi ang gusto nating gawin para sa Diyos? Nung nag-share si Majo nung Sunday, no? Yung paraan niya, ngayon yung pagbawi niya, kahit sinabi ko na sa kanya, Ma, yung pinag-aral niyo kami, yung pinaglingkuran niyo na kami, paglilingkod niya yun sa Diyos. Pero yung gusto niya, yung humayo. Yung 77 years, kung meron pang plus. Bawi kay Lord. Bawi. Sabi na, kung bukas o nung kadwa, kung kailan pa yung buhay ko, sige, laan sa Lord. Tayo, marami pang pagkakataon makabawi sa ating Panginoon. Okay? Number 4, nagsisimula na siyang matutong magpasakop at sumunod. That is the ultimate sign na magkakaroon ka ng tagumpay kay Kristo. Okay? Yung natuto siyang magpasakop at sumunod. Kasi sabi niya kay Jesus, Lord, sabi niya, sige, ibibigay ko sa mga mahirap. Yung una, pamimigay niya. Tapos, ano niya. No? And you know what? Yung latter part, according to history, latter part ng buhay po ni Zaccheo, yung Apostolic Constitution in-identify si Zaccheo as the publican, as the first bishop in Caesarea. According to, diba na banggit ko sa inyo yung dalawang nananalangin, yung isa, yung Pharisee at yung isang publikano. Panginoon, sabi nila, itong lalaking ito na dumadagok na sa kanyang dibdib, yan si Zaccheo. Buong puso siyang nagpakumbaba. And he was the first bishop in Caesarea. Ibig sabihin, nagpatuloy siyang nagpasakop sa ating Diyos. Kaya nga, si Zaccheo, in conclusion, si Zaccheo nagsimula ng matagumpay na buhay, Kristiyano, sa pamagitan ng marubdob at malalim na hangaring makilala si Jesus. Alam niyo po, yung mag-asawa, habang nagsasama yan, lalo kayong nagkakakilala. Diba? At habang hindi mo masasabing kilalang-kilala mo, kasi meron pang iba, meron pang bago. Diba? Si Bishop po, pag nagbibiyahe kami, pag nagsinabi niyang, may kanta. Meron nga. Kasi nakikilala mo siya, kasi araw-araw, kasama mo siya. Pag tinignan niya akong yung nakaganito yung dito niya, nakaganyan. Ibig sabihin, meron siyang gustong itanong sa akin. Nangkutang mo. Wamap na ang balo mo, nakanta ka na ako na. Buti alam mo, kasi alam ko yung gesture niya, araw-araw kasama ko siya. Sa araw-araw nating pagpapasakop sa Panginoon, araw-araw, mas nararanasan natin ang Diyos sa buhay natin. Hallelujah, ang sarap. Thank you, Lord. Ang maranasan si Jesus ay isang makapangyarihang karanasan na maaring magpabago ng lubusan ng iyong buhay. Ang Diyos ay naglaan ng punong sikamoro para kay Zaccheo, at siya rin ay naglalaan para sa iyo. Kung ikaw ay aakyat para lubusang makita si Jesus. Ibig sabihin si Zaccheo, lekoning pride na. Diba? Alam niyo po, yung hadlang sa talagang paglapit natin kay Kristo, pride. Baka kala nila, ganito, ganyan. Baka naman. Diba? Si Zaccheo, chief tax collector, aakyat siya doon. Wala siyang pakialam sa pagiging chief tax collector niya. Basta gusto niyang makita si Kristo.
at umakyat siya. Kahit na masaktan pa siya, he doesn't care. Kahit ano pang estado niya sa buhay. Kaya nga, merong sikamoro na inilaan ang Diyos para kay Sakeo. Alam niyo po, ayon sa isang tagapagturo, no, na yung sycamore tree na ito ay nakalaan talaga para kay Sakeo. Sa haba ng panahon, yung ibon, dinala yung seed doon sa lugar na yon. Okay? Yung seed, pag dinadaanan yan, ay ba mamamatay? Binantayan yan ng mga anghel ng Diyos para tumubo yung sikamorong ito. Para pag si Sakeo ay nagdesisyon na makita si Kristo, meron siyang maaakyat at makikita niya si Kristo. Sa buhay po natin, napakahalaga na anumang hadlang, malampasan natin para lang makilala talaga natin si Kristo sa buhay natin. Amen? Tanggalin po natin lahat ng hadlang sa ating mga buhay. Okay? Sakeo hurry and come down, for I must stay at your house today. Gusto lang niyang makita, pero this time, pupunta siya sa bahay niya. What a blessing. Amen? Ang matagumpay na buhay ay nagsisimula kapag tayo ay totoo. Tayo ay may totoong kaligtasan, a genuine conversion or born-again experience. Yung tunay na pagiging born again. Hindi lang yung alam mo, nag-pray ako. Sinabi ko, Lord, come into my heart. Sulat mo yung pangalan ko. Saklan. Okay, born again na ako. Pero merong nangyayari sa puso't isip mo. 1 John chapter 5 verse 4 says, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcomes the world, even our faith. Amen? Yung talagang pananampalataya at pagmamahal kay Kristo ang nagbibigay tunay na tagumpay sa atin. 1 John chapter sa Tagalog po, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Na pagtatagumpayan niya ito sa pamagitan ng pananampalataya. At sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. What is the picture of a victorious Christian living? Isang pusong nagmamahal at tunay na napapasakop sa Diyos. Uhaw sa Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Only the power of God, the victorious life of Christ, the power of the Holy Spirit can really make our life victorious. Tagumpay. Yung tagumpay, meron ka lang kagalakan, kasiyahan. Walang pangamba kasi alam mo, si Jesus ang iyong tagumpay. Hallelujah. Let us come before Him. Come before Him in faith, in humility. Lord, Ikaw lang talaga yung kailangan ko sa buhay ko. Higit sa mga bagay sa mundong ito. God can give us everything. He is our provider. But we desire more than the earthly things. We desire experience His presence every day. Hallelujah. Hallelujah, Lord.